Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Sa experts' opinion, bisita iglesia, isang pakikiramay sa pagpapakasakit ni Kristo. Ating balikan at panuurin tungkol sa bisita iglesia sa experts' opinion report ni Arnold Herrera. Iba-iba ang paraan ng mga Katolikong Pilipino para gunitain ang Semana Santa. May nangungumpisal, may nagpepenitensya, nagso-social media detox. Pero isa marahil sa tradisyon na matagal nang nakatatak sa kulturang Pinoy ay ang bisita iglesia. Ang bisita iglesia ay isang tradisyon ng pagbisita sa 7 simbahan tuwing gabi ng Huwebes Santo matapos ang misa ng huling hapunan upang pagnilayan ng daan ng krus sa harap ng banal na sakramento sa Altar of Repose. Repose, yung temporary altar lang siya. Bakit may temporary altar na iba sa main altar? Kasi nag-consecrate tayo ng communion host, so Blessed Sacrament, para sa misa ng Huwebes Santo, para gamitin natin sa Biyernes Santo kasi walang misa ng Biyernes Santo. Pero nagtitipon tayo at nagdiriwang, tinatanggap pa rin natin ang ating Panginoon. Ayon kay Reverend Father Oliver Yalung, presidente ng University of the Assumption, kabilang sa mga inaalala natin ay ang pagtataksil ni Judas sa huling hapunan, pagdarasal ni Jesus sa hardin ng Gethsemane, paglatigo at hanggang sa kanyang pagkamatay. So, pagharap mo dun sa Altar of Repose, ay yun ang iyong pinagmumuni-munihan. Kumbaga sa isang salita, ito ay isang pakikiramay. Higit sa pag-alala sa krus na dinala ni Kristo, ang pagninilay-nilay sa harap ng naturang altar ay isaanyang anyo ng pakikiramay sa Panginoon. Primarily, kapag nagbisita iglesia ka, ipahiwatig mo lang na nakikiramay ako, Panginoon. Naintindihan ko po yung pinagdadaanan ninyong sakit at sakit para sa aking mga kasalanan. At ito po ay nagbibigay daan sa akin para humingi ako ng tawad sa inyo at bumalik ako sa landas na inyong gustong ako'y tatahakin po. Paglilinaw pa nito, ang Diyos ang ating binibisita at hindi ang simbahan. Paraan din daw ang bisita iglesia upang mapabanal o maging holy dahil simbolo rin ito ng naging pakikibahagi sa mga huling sandali ng buhay ni Kristo. Samantala, big time rollback sa mga langis, ipinatupad na. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng big time rollback sa kanilang produkto. Epektibo pasadong alas 6 ng umaga kahapon ng Martes Santo, ipinatupad ang 3 pesos and 60 centavos na bawas sa kada litro ng gasolina, mayroon naman na 2 pesos and 90 centavos na bawas sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay mayroong 3 pesos and 30 centavos na bawas sa kada litro. Ayon sa Department of Energy, na isa sa mga naging dahilan ng bawas presyo ay ang mataas na supply ng langis mula sa oil-producing na bansa. At sa ating Metro Manila ngayon, aksidente sa Quezon Boulevard, nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Mabigat na daloy ng mga sasakyan ang dulot ng isang aksidente sa kahabaan ng Quezon Boulevard, sa ilalim ng tulay ng Recto Street. Ayon sa driver ng sedan bandang alas 5:39 ng umaga, maayos niyang binabaybay ang nasabing kalsada, nang mapansin niya na unti-unting kinakain ng kasabay niyang trailer tanker ang lane na kanyang dinadaanan. Dito na aniya niya sinubukang umiwas, subalit inabot pa rin ang likurang bahagi ng kanyang sasakyan dahilan para makaladkad ito. Aminado naman ang driver ng truck na hindi niya napansin ang nasabing sasakyan. Wala namang naitalang sugatan o pinsala sa nasabing insidente, bagamat nagdulot nga ito ng pagbigat ng trapiko. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, simula ngayong Miyerkules Santo, pansamantalang ititigil ang operasyon ng DZRH simula mamayang alas 12 ng hating gabi sa Huwebes Santo, upang bigyang daan ang pagninilay ngayong Semana Santa, at ito ay matatagal hanggang Sabado de Gloria. Habang ang MBC TV Network News Update naman ay hindi mapapanood via online sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel simula bukas ng umaga. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition.
Magkita-kita tayo muli sa Linggo ng Pagkabuhay, simula alas 9 ng umaga. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.